Isang mundo kung saan ang langit ay ang orasan at ang mga bituin ang bumubulong ng kinabukasan. Bago pa man naimbento ang relo, bago pa ang modernong kalendaryo, may mga sinaunang sibilisasyon na lumingon sa langit upang sukatin ang panahon, magplano ng ani, at isulat ang kanilang tadhana. Pero sino nga ba ang unang nag-imbento ng kalendaryo? Paano nila nalaman ang eksaktong panahon ng baha, tagtuyot, anihan, o sakripisyo? At ngayon, tayo ay tutungo sa pagkabuo ng kauna-unahang kalendaryo sa mundo. Isang imbensyong nagbago sa takbo ng kasaysayan at naging batayan ng ating buhay mula 3000 BCE hanggang ngayon. Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Mula sa mga kuweba ng Paleolithic hanggang sa mga lambak ng ilog, napansin ng tao ang isang bagay. Ang mundo ay may ritmo. Sumisikat at lumulubog ang araw. Tumataas ang tubig sa ilog. Lumalaki ang buwan, tapos mawawala. Sa likod ng kaguluhan ng sinaunang panahon, ay may isang bagay na paulit-ulit. Ang panahon. Ngunit kailan nagsimula ang konseptong sukatin ito? Kailan nga ba natin sinabi? Ngayon ay simula ng taon. Ngayon ay araw ng kapistahan. Ngayon ay anihan. Ang sagot ay kasing luma ng mga bituin. Habang natutong magsaka ang tao, lumitaw ang isang problema. Paano natin malalaman kung kailan dapat magtanim? Ang mga baha ay hindi lang basta hulaan. Ang anihan, sakto lang sa ilang araw. Kung hindi ka handa, kagutuman ang kabayaran. Kaya't ang langit ang naging gabay. Gumawa ang mga tao ng mga obserbatoryo, primitive stone circles, markers sa lupa, at sun altars. Hindi para sumamba lamang, kundi upang sukatin ang panahon. Ang kalendaryo ay hindi bunga ng kaginhawahan. Ito ay bunga ng pangangailangan. 3000 BCE, sinaunang Egypt. Sa baybay ng Ilog Nile, sa isang lipunang lumalago sa relihiyon, inhenyeriya at agrikultura, isang revolusyon ang isinilang. Gumawa sila ng kalendaryong hindi nakabase sa buwan, kundi sa araw. Ito ang kauna-unahang solar calendar ng sangkatauhan, 365 days at 12 months. Isang simpleng format, ngunit eksaktong tumutugma sa siklo ng Nile at ng araw.
At ang kanilang lihim, isang bituin na tinatawag nating Sirius. Bawat taon, isang bagay ang hindi nagbabago. Kapag muling lumitaw si Sirius sa silangan, habang papasikat ang araw. Kasabay nito ay ang pagbaha ng Nile. Ito ang naging cosmic alarm clock ng mga taga-Egypt. Kapag nakita si Sirius, panahon na ng pagtatanim. Ang bituin ay naging simbolo ng buhay, tubig, at siklo ng panahon. Ang kalendaryong ito ay hindi lang teknikal. Ito ay sagradong kaalaman, hawak ng mga pari at ginagamit ng estado. Ngunit bago pa man ang solar calendar, ginamit muna ng Egypt ang lunar calendar. 12 months. Bawat isa ay may 29 hanggang 30 days. Ngunit may problema. Ang buwan ay mabilis at hindi tumutugma sa taunang siklo ng araw. Ang resulta, naliligaw ang mga pista. Nagiging tag-ulan ang anihan, hindi sapat ang buwan. Kaya't ipinanganak ang solar calendar. Mas eksakto, mas kapani-paniwala. Hindi lang ang Egypt ang nagtangkang sukatin ang panahon. Ang mga Sumerians ay gumawa ng lunar solar system na gumagamit ng intercalary months. Ang Babylonians, eksperto sa astronomiya. At ang mga Mayans, may kalendaryong tumatagos sa libu-libong taon gamit ang long count, Zocan, at Hub systems. Bawat sibilisasyon ay nag-ambag sa kalendaryong mayroon tayo ngayon. Sa likod ng kalendaryo ay kapangyarihan. Kung alam mo kung kailan darating ang baha, ikaw ang tagapagtaguyod ng kaalaman. Kung ikaw ang tanging may access sa sagradong petsa, ikaw ang tagapamagitan ng langit at lupa. Dahil dito, ang kalendaryo ay naging sandata ng mga hari, pari, at pamahalaan. Ito ang naging batayan ng buwis, relihiyon, pista, at batas. Ang oras ay naging opisyal. Ang kalendaryo ng Egypt ay hindi lamang isang listahan ng araw. Ito ay revolusyon. Isang paraan upang kontrolin ang panahon. Upang hulaan ang hinaharap. Upang ayusin ang lipunan. Mula 3000 BCE hanggang ngayon, ang kalendaryo ay patuloy na bumabago. Nagiging mas eksakto, mas digital, mas global. Pero sa likod ng modernong teknolohiya ay ang sinaunang pangarap ng tao. Maunawaan ang oras, makontrol ang kapalaran, at sumabay sa musika ng ating mundo. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.